Lacto Puffy, probiotic food supplement. Kaysa Lacto Puffy, pirmitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit, ug mga problema, sa Lacto Puffy kita matabangan. Lactobacillus nga kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy permitang healthy. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy permitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit ug mga problema, sa Lacto Puffy kita matabangan. Lactobacillus nga kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy permitang healthy. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy permitang healthy. Lacto Puffy, bringing health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghiskot kitang kamunggay, sagad ato kining ipare sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matod pa, manok kinamunggayan. Aman, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og miracle tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Lacto Puffy, ang ilimnon nga maayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lacto Puffy taming usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lacto Puffy para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lacto Puffy kitang tanan. Mag-Lacto Puffy. Lacto Puffy, ilimnon alang sa tanan. Lacto Puffy, palit na. Lacto Puffy, ilimnon nito kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lacto Puffy, tambal nga pagkaan nito baka, okay? Diba? Wow! O kini man ang lipod pa, inakanunaya. Lacto Puffy, mapaitin na. Lacto Puffy, kanunaya. Lacto Puffy, masaligan ta. Dali, dali na. Mag-Lacto Puffy, ilimnon para sa tanan. Sige na.
Brenda M, anchor woman sa programang aron ang lungsod masayod maglakto pafi aron himsog pirmi. Wa ako magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Lain gyud ang akong paminaw mo to nga palit na lang na kong gibati nga kasukaon ko, pwera lang sa mga nangaon karon ha. Tulugid ka bisis nga suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga lacto puffy, ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat pug maayo sa lacto puffy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison nako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa lacto puffy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung duna mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa lacto puffy tungod kay dako kaayo di ay ni og katabang sa atong lawas. Bring health into your home. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio Cebu, alas 11:05. May buntag Sugbo. May buntag Metro Cebu o kinatibuk-ang probinsya sa Sugbo. Mga kasikbit nga lalawigan. Kumusta? Ikan sa Luzon, Visayas o Mindanao. Kumusta ang atong mga suking tigpabinaw dinhi sa atong tulumanon? Pulso sa katawhan. Adlaw karon nga Huwebes, pizza 13 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Kumusta ang atong mga suking tigpabinaw dinhi sa atong tulumanon? Ilabi na diha sa atong mga listeners sa DYAJ FM sa lungsod sa Sambuan, Cebu. Kumusta mong tanan? Atong mga listeners o viewers sa atong online platform sa Bantay Radio Cebu. Atong mga Filipino workers nga tuwa karon sa nagalain-lain nga kanasuran. Kumusta mong tanan? Manghinaot mi nga nakamo sa kapiskay o kamaya sa inyong panglawas karong mga orasa sa kabuntagon. Unya, maingod to, maing hapon o maing gabi. Kaninyong tanan ha. Sa atong mga OFW. Ako sa Pasaporte, may makiguban kaninyo hangtod kita sa alas 12 sa udto. Maghisguta og mga isyu nga may kalabutan ang haring lungsod mga kapulso. Nagunang hisgutanan dinhi sa atong sa ato Governor Pam Baricuatro mi turnover og 68 milyones ka pesos isi financial assistance ngadto sa municipality sa lungsod sa Cordova atol ni sa ika-27 nga Dinagat Festival Celebration
niadtong adlawng Domingo mga kapulso. Ining financial assistance nga naglakip sa 50 milyones ka pesos nga gi-turnover sa Kapitolyo mga kapulso. Kining pagpatrabaho no sa hospital diha sa lungsod sa Cordova nga mokabat og 14.69 milyones ka pesos. Unya rehabilitation sa road kining concreting diha sa Datay Buwagsong Road og laing additional nga funding sa munisipyo or kining mga proyekto diha sa munisipyo sa lungsod sa Cordova. Matod pa ni Cordova Mayor Cesar Didoysuan nga ang construction sa ilang hospital gilauman ni nga mahuman or duna ni target nga mahuman karong ikatulong quarter sa tuig 2027 mga kapulso. Unya, doon na tayo hisgutan karon kay si kanhi kongresista Pablo Jan Garcia mga kapulso. Report ni nga atong nakuha nga iya kunong gikonsiderar ang pagdagan pagka-gobernador sa tuig 2028 nga national o local election. Unya kini kunong iyahang desisyon murag magkasumpaki sila sa iyang igsuon nga kanhi gobernador sa probinsya sa Sugbo, Gwen Garcia, kay ang iyang igsuon mi paluyuman sa Ako Bisaya Party List Representative nga si Sunny Lagon. Ito ding hisgutan karon taon-taon ha. Samtang dito sa kauluhan, murag day 15 ron, or wa na day, gahapon raman ito. Mubalik ang impeachment trial di ay karong adlaw nga Lunes. Unya, wa man gyud to maaprobahi sa mga senator judges kadtong gisugyot ni Senator Judge sa Mig Subere nga ibalik sa hapon ang ilahang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kay gibalhin man sa buntag human sa State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ni adtong Hulyo 27, gibalhin diri sa buntag alas 10. Magsugod ang impeachment trial ngadto na sa alas 2 sa hapon. Unya, sugyot ni Senator Judge sa Mig Subere wa man nga ibalik sa hapon unta. So magpadayon sa buntag karong adlawng Lunes mga kapulso. Unya di ay balita si Vice President Sara Duterte mga kapulso, di ay survey nga mi gawas, nga gipahigayon sa Momentum Research, nga nagpadayon nga naglabaw sa survey si Vice President Sara Duterte, bato kang Naga City Mayor o kanhi Vice President sa nasod, Leni Robredo, kung mag one-on-one sila
pagdagan sa pagka-presidente sa nasod karong 2028 national election mga kapulso. Ato ding hisgutan karon taon-taon. Pansadili pa nato hisgutan kining maong mga isyu, ato unang ipasupot ang mahinungdanon kaayong mga mensahe. Please stand by. Atong oras 14 minutos na pasado alas 11 sa buntag. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffy araw-araw. Natural ang galing. I'm Jim. So I've been a Lactopaffy user ever since January 2022. It was during the time when Omicron variant was a bit rampant here in Cebu. So as you can all remember, natuling time grabe, nahukdan ko kung palit po paracetamol ang mga tao sa kada pharmacy. Isod na po pangitang tambal. So I ended up deciding to try Lactopaffy. And for the grace of God, narang-arang yun akong pamati ang Lactopaffy. In fact, sa una, sa magsipon ko, upo, ang akong yung imnon is ka na mga synthetic na medicines. Pero karon di na akong take na, I've been taking Lactopaffy every day. In a day, makahurot ko o 90 ml tungod kay I will take Lactopaffy right after every breakfast, lunch, and dinner. So sa kadahuman ako kaon, take kong 30 ml nga Lactopaffy, most likely after an hour sa pagkaon para nindot ang digestion sa tiyan. So, one of the benefits ko na pa ng Lactopaffy is that mapafeel ko pirmi nga kung tiyan kalma. Wala na ko ka-remember nga kanang magkalibanga ko, like sa una, kalibanga is like in a day, makalibang ko, let's say, 5, 6, gabi dyan akong sakit sa tiyan karon dili na, kalmada akong tiyan, nga, kung na ko'y mga ubosipon, magi na kong perming nun, kanina lang yun akong misaligan. Hopefully, this company will still be here in the long run like this. At ang oras sa Bantay Radio Cebu alas 11:16 na sa buntag. Okay, daghang salamat. Balik ta dinhi sa atong tulumanon. Pulso sa katawhan. Ato nang i-greet or i-shout out ang nag-monitor karon sa ato ang live streaming dinhi sa ato ang official Facebook page, no? Si Sam WL, tigamitan mi ani sir sa Lactopaffy until now. Salamat kayo ha. Sam WL niya Lady na Red. Sige, si Alan Rosete baga kapulso. Good morning di Alan ha. Nawa lagi, di na ko kadungog lagi yun dyan. Sige, onya diha sa DYEG-FM sa lungsod sa Sambuan mga kapulso. Unya ato mga listeners diha sa DYEG-FM ha. Kumusta mong tanan diha? Sa mga listeners diha sa kinini ang 90 sa ni DYEG-FM, no? Ato mga kaigsuunan diha. Okay? Sige. So balik ta, no? Dunay ni gawas karon nga marag kuan man ni. No, ato nakuha sa
online sa lokal nga pamantalaan nga si Vice Presidente Sara Duterte baga Kapulso nagpabili ni siya nga maoy nagunang choice or gipili sa mga hamtong nga mga Filipino nga siya maoy butaran sa pagka-presidente sa nasod bato kang Naga City Mayor o kanhi Vice President Lini Robredo karong umaabot national o local election sa tuig 2028. Usa ka hypothetical nga panagtigi ni sa presidente, no? Pagka-presidente tali sa duha nila ni Sara Duterte o ni Lini Robredo baga Kapulso. Apan sa pinakaulahing nasudnong survey nga gipahigayon sa Momentum Research nga sa ilang nagunang edisyon sa National Momentum Survey nga ilang gihimo, no? Nga ilang gipasiugdan ni ang mga posibleng mga kandidato nga magpapili sa pagka-presidente sa nasod karong umaabot 2028 elections. Naglabaw si Vice President Sara Duterte og 15% bato kang Naga City ug kanhi Vice Mayor Lini Robredo nga nakakuha ang Vice Presidente og 54% sa mga hamtong ni nga mga Pilipino nga matod pa or nag-ingon nga mubutar sila kang Duterte kon ang eleksyon himuon karong adlaw. Unya nakakuha lang si Lini Robredo og 39%, no? Nga mipili niya. Unya naay laing nahabilin nga 7% sa mga hamtong nga mga Pilipino, mga kasugbo nga wa pa makahukom, atol sa gipahigayon nga survey, wa pa sila makahukom kung kinsa ang ilang butuhan pagka presidente karong 2028. So naa sa ilaing 5% or 5% nga dili sila sigurado. Og naay 2% lang, 2% nga may balibad sa pagtubag sa pangutana atol sa survey kung kinsay ilang pilion ni ining duha. So sa duha, si Vice President Sara Duterte baoy una ning mipahibaw nga mudagan siya pagka presidente sa nasod niadtong nakalabayng tuig ni sa wa pa or katong gi-file na pag-usab ang impeachment trial bato kaniya. So siya ra mo iunang nipahibaw nga nagtinguha or nipadayag sa iyang intensyon nga mudagan pagka-presidente sa nasod karong 2028. Bisan kung dunay kapin pa sa usa ka tuig ang nahabilin sa dili pa pagpasaka or pagsangat sa Certificate of Candidacy kung COC karong sunod tuig, mga kapulso. Pero una na sab nga nipahibaw si Naga City Mayor o kanhi Vice President Lini Robredo nga wa na siya tinguha or wa na siya intensyon nga mudagan siya pagka presidente sa nasod karong 2028. Pero wa may lain nga kana bang lig-on nga kontra si Vice President Sara Duterte karong 2028. Kadiha to'y ni tumaw nga mga pangan, no? Si Senador Risa Hontiveros, gani ni anhi na gito din sa Sugbo,
didto sa Bacolod kay mao lagi na dunay mga grupo dinhi sa dakbayan sa Sugbo nga mipaluyo pod kang Senador Risa Hontiveros unya duna toy gihimo sila nga kalihukan diri man siguro to Cebu Coliseum nga Risa na Risa na ta pero sa report ni adtong ilang panagtapok nga gitambungan ni Senador Risa Hontiveros, 3,000 raman kabuok. 3,000 ra kabuok. Pero si Leni Robredo, bisan tuod o gwa ni siya mo klaro gyud nga mudagan ni siya pagka-presidente sa nasod karon 2028 pero ang iyang mga kalyado sa politika padayong gaawhag ganiya, no? Giawhag siya nga dagan. Wa may lain. Dunay mga senador nga mitumaw sila si Rafi Tulfo sus nakakuha ra magpila to 0 point something %. Perting gamaya. Suwa gyoy laing mi gukod-gukod ron sa survey. Si Leni Robredo ra gyud mga kapulso. Mao na nga gisigihan ni siya rog awhag sa iyahang mga kaalyado sa politika nga siya mo'y mudagan. Kay posible nga siya pa'y makapildi unya ni Vice President Sara Duterte pagka-presidente karong 2028 mga kapulso. So, kining survey, kining nasudnon nga survey, no? Samtang didto sa sa ubang bahin didto sa Luzon or gawa sa Metro Manila mga kapulso, sa maong rihon dunay 55% sa mga hamtong nga mga Pilipino nga nipadayag og kana bang suporta nga mubutar sila kang Robredo, no? Pero dunay hypothetical pod nga panagtigi nini itandi sa 1/3 nga mubutar kang Vice President Sara Duterte dito sa rest of Luzon mga kapulso. Unya andunay kinadak ang gidaghanon sa mga respondent nga wa pa pod makahukom. So wa pa sila makahukom. Unya dunay 8% nga niingon nga dili pod sila sigurado Unya laing 4% ang may balibad pagtubag. So sa ubang mga lugar ang suporta tuag yun kang Vice President Sara Duterte. Halos parihas dito sa Metro Manila, mga kapulso. Nga nakakuha ang Vice Presidente og 56.4%. Og laing 56% diri sa Visayas, mga kapulso. So, ang pinakaligoon nga suporta, no? Kang Vice President Sara Duterte, gikan gyud sa Mindanao nga mao ilahang baluarte gyud sa mga Duterte sa politika. Sud na sa dugayng panahon gikan pa sa ilang or amahan ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte nga nahimo tong gobernador po dito sa Mindanao. Unya gisundan ni Rodrigo Roa Duterte nga nahimo pong mayor sa Davao City, unya nahimong congressman, balik na pod og mayor, no, gabalik-balik lang. Hangtod nga nisunod pod ang iyang mga anak kini si Sara Duterte, nahimong mayor sa Davao City ug karon si Baste Duterte na pod, no? So, mo ni ang pinakadako nila nga baluarte didto sa Mindanao. Pero si Leni Robredo, mga kapulso, doon na sa dakong bahin nga sa suporta sa Visayas. Din upat sa matag na po kahamto nga mga Pilipino nga nag-ingon nga mubutar sila kang Leni, no? Unya dunay kapin kuno sa 1/3 dito sa Metro Manila. Ang pinakaubos nga level
sa suporta alang kang Lini Robredo mga kapulso dito gyud Mindanao. Murag gamay ra kay siya og porsyento. Ha? Then 8% lang nga nipadayag or 8% nga nipadayag nga musuporta sila sa kanhi Vice Presidente kaysa kang Vice President Sara Duterte mga kapulso. So kini maoy atong atngan pod ha nga kining gipagawas karon nga survey sa Momentum Research. Kung magpadayon ba ni gani sa Okta Research sa SWS sa Social Weather Station, padayong naguna ang Vice Presidente sa mga politiko nga posibleng mudagan pagka-presidente sa nasod karong 2028 mga kapulso. So mo ni atong atngan. Kay layo pa kayo ang eleksyon. Karon pang 2028. O karong buwan na, Agosto, sunod tuig, kapin pa sa usa ka tuig, una pa ang filing sa Certificate of Candidacy karong 2027. Unya dunay nagpadayon nga impeachment trial ang Vice Presidente. Pero sa mga survey nga gihimo didto sa Metro Manila, wa muubos ang pagsalig sa mga tao kang Vice Presidente Sara Duterte bisan tuod og nagatubang siya og impeachment trial karon sa Senado mga kapulso. Gani doon natoy migawas nga report nga ang Department of Justice mipasaka og kaso nga grave threat batok kang Vice President Sara Duterte tungod sa iyahang pagpanghulga nga iyang ipapatay si Presidente Ferdinand Marcos Jr., ang First Lady nga si Lisa Marcos ug kanhi House Speaker Martin Romualdez kung siya mamatay. So gipasakaan ni siya og kaso nga grave threat. Ang laing kaso nga inciting to sedition gibasura man ni. So karon naana ni laing kaso pod nga giatubang gawa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nasa laing kaso nga grave threat. So kini kinahanglan nga madipinsaan ni sa iyahang mga abogado. Niya mga abogado, mga batanon. Mga batanon ni iyahang mga abogado karon ang dipinsa sa iyahang impeachment trial sa pulos man mga batanon. May mga edad-idara na. Dili parihas diri sa prosecution panel nga dunay mga edad-idara na. Kini si Congressman Chel Jukno unya ug kini pod si Attorney Lorna Kapunan nga mo'y gikuha pod sa prosecution panel. Kani si Lorna Kapunan mga kapulso dili man ni congressman, gikuha lang ni siya, no? So ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte pulos mga batanon. Nga gipanguluhan ni Defense Counsel Attorney Puwa. Kani ato ning kuanan gyud og magpadayon ba ni ang momentum sa Vice Presidente nga padbilin siyang naguna sa mga surveys nga gihimo didto sa Metro Manila mga kapulso. So kini ato ning ipahibaw lang pud unya sunod
nato din sa atong tulumanon kung doon na pa'y mga survey nga pagahimuon dito sa Metro Manila sa musunod pa nga mga buwan kay kini nga survey mga kapulso niadto ning buwan sa Hulyo, gikan sa Hulyo 13 ngadto sa 16 sa niaging buwan. Ang National Momentum Survey mga kapulso. Ilahang gipahigayon dito. Unya face to face ni nga mga interview, no? Uban sa mga sample nga nagrepresentar sa nason nga ilang gipakita sa mga tao nga ilahang gi-survey, no, nga gilangkuban sa 1,438 ka mga respondents ni mga hamtong nga mga Pilipino kadtong mga butante gyud. Mga butante ni nga gipangutana sa mga sakopod sa Momentum Research mga kapulso. Sumupadayon ta sa uban natong mga hisgutanan karong nga taud-taod. Kuman lamang niining mga mahinungdanon kaayong pahinumdom. Atong oras 35 minutos na pasado alas 11. Please stand by. Sa mga higayon nga magkuyog ang tibok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtua ang Maximus Buffet. Eat all you can kada adlaw alang sa paniudto ug panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw ug uban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet. Lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet nahimutang sa Salinas Drive, Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba nga i-decompose sa mga bacteria nga mo'y hinungdan sa bad odor. Ang Lacto Puffy Health Drink dili mo produce og bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaan niini. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth, and gums. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lacto Puffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lacto Puffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lacto Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Atong oras sa Bantay Radio Cebu, 38 minutos na pasado alas 11 sa buntag. Magandang salamat, padayon ta dinhi sa atong tulumanon. Pulso sa katawhan. Kinigihapon ang ubos yung alagad sa kahanginan ako si Ray Pasaporte. Hangtod kita sa alas 12 sa udto. Hindi dahil nga itong tulumanon, gipaluyuhan ni sa Lactobiotics sa Worldwide Corporation ang tigama sa Lacto Puffy Food Supplement mga kapulso. Lacto Vital. Uban pang mga produkto sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ingon man ang Acel Laboratories Incorporated.
ang tigama pod sa mga produkto sa agrikultura nga kadtong mga mag-uuma na to nga mga kaigsuunan nga nananom og mga utanon. Lakip na pod tong mga namuhi sa ilahang mga kahayupan sama sa baboy, manok o apil na gani ang iring, no? Kay doon na tayo produkto sa Ase Laboratories Incorporated kining Lactovet mga kapulso. Nga o dipinsa ni sa mga sakit-sakit. No, sa inyong mga kahayupan diha kay vitamins ni mga kapulso. Unya kining lactoplant na maupod ni padali kaayo sa pag kanabang og inyong kuanan og lactoplant ang inyong mga tanom diha nga mga utanon perten dali ara ang tinubuan niini. Kini atong lactopuffy ha nga usa ka matang sa food supplement proven and tested na ni mga kabantay. Kay taud-taon na ni murag duha na ni kadekada. Nga padayon ni nga ni exist ni sa atong mga butika karon diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar na mahimo ning mapalit ninyo. Naaga ini sa tanang mga sanga sa Rose Pharmacy nationwide. Niya naasad sa 360 Pharmacy. Sa mga ginagmayng butika diha sa mga kalungsuran kung asa mo nagpuyo dapit pangutana lang mo ug duna bay lactopuffy diha kay mapalit ra gid ninyo, no? Unya sa online na apod sa Shopee o Lazada. Ingon man TikTok. Mas dali ang TikTok para kuan ako mo kuan ning TikTok kay murag dali. Akong mga kuan sakop sa pamilya ari mas TikTok kay dali ra kuno kaysa ari sa online o sa Shopee o Lazada. Pero na maabot ra gyapon ha. Bisag ari mo sa Shopee o Lazada, maabot ra gyapon na ang inyohang order diha sa Asel Laboratories Incorporated o sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Type lang. Mugawas na diha ang tanang mga produkto diha ug unsay inyohang paliton. Kaya maabot ra man na kay doon na may mga rider ron nga nagkuha kada adlaw sa mga order sa online niya i-deliver na sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Tuwa pa musbukin. Abot ginang inyohang mga order diha sa Ase Laboratories Incorporated. Dito sa Luzon ha, ni exist na ta dito. Meron na tayong mga produkto dito sa Luzon area. Ay padayon nga nagpahigayon og mga seminars ang atong mga kaubanan diri sa Ase Laboratories Incorporated sa mga kaigsuonan nato nga mga mag-uuma. Okay, padayon ta. Di ay balita karon nga migawas. Nga nagkanayon nga gi-konsiderar ko no. Karon ni kanhi 3rd District Representative Pablo John Garcia mga kapulso. Ang pagdagan niya pagkagobernador karong 2028 national election. Pero kining iyang plano sa pagdagan o gobernador sa probinsya sa Subo, doon na ni gamay nga panagsumpaki tali sa baruganan sa iyahang igsuon nga kanhi gobernador sa probinsya sa Subo, Gwen Garcia. Kinsa mipaluyo sa ako Bisaya Party List Representative Sani Lagun nga matod pa nagtinguha sa ni pagdagan sa pagkagobernador sa probinsya sa Sugbo karong 2028 elections. Nadaghan kaayo ang mga
gifloat karon. Diha pa to si 5th District Congressman Joke Prasco. Oh, naabot pa ganito kang North District Representative Cutie Dilmar. Oh, daghan kayo. Diha pa ganito usa ka media personality diri nga orduha. Nga may pakunog sila mo imanagan pagka-gobernador sa probinsya sa Sugbo karong 2028. Unya sa report nga matod pa si Pablo Jan Garcia, mangita na lang kuno siya glaing political party baga kapulso. Kay sa iyang pagdagan unya no sa pagka-gobernador sa probinsya karong 2028. Kay dili man sad ni mahitabo nga sagupon siya sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. tungod kay wa man ni siya mo pirma sa impeachment trial, sa impeachment case batok kang Vice President Sara Duterte. Now, ang kining ihang plano nagtuo ko nga sa ako lang ni sa ako lang ni nga kining mga gipang float karon nga mga politiko nga maoy mudagan pagka-gobernador sa probinsya sa Sugbo at bang sa incumbent governor nga si Governor Pam Baricuatro sa ato pa wa ni kasiguruan sila nga kaning mga pangan karon nga daghan kayo sa Nilagon, diha pa to Joke Frasco, diha pa to Cutie Dilmar nga bisag congresswoman diri sa Cebu North District giapil, daghan kayo. So nagtuo ko nga kini sila wa pa ni kasiguruan di ay nga ligo ni gifloat ni sa mga doon na may na nga mga kuan god sa mga supporter nga kana sa mga DDS. Doon ay mga gipang tuboy na ron sa diha social media nga akan ni sila. Kato mga supporter sa kini mga DDS ba nga murag nasuko kang Governor Pam Baricuatro nga mibalik ko no ang suporta ngadto sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Pero nagtuo ko sa ako lang ni nga kining mga pangan karon nga mitumaw nga murag 3-4 nga di gini sila kabuntog ni Governor Pam Baricuatro sa umaabot 2028 election mga kapulso. Kani wa pa gini sila yung mga klaro man nga gikuan. Wa pa ni final nga desisyon kay layo pa man gyud tinuod ang eleksyon. Unsa pagutaron 2026. Naapata sa third quarter sa 2026. Anhin na gyud ni maklaro nga murag duna nay mga mapurma unya nga mga line up sa mga local party dinhi sa Sugbo karong second quarter of 2027. Karon puro pa lang ni plano sila, no? Puro pa lang ni plano. Ga sila mudagan pagka gobernador sa probinsya sa Sugbo. Daghan kayong gipang tuboy aning mga DDS. Nga maoy kontrahon ni Governor Pam Baricuatro. Pero mao lagi na mas nindot siguro nga daghan gyud ang managan. Aron makita gyud ang katag
ug di bagid ni sila ipanglampurna siguro. Ako lang sad ni. Ha? Dindot kayo nga daghang managan. Kay ang gipaluyuhan karon ni kanhi Governor ni Gwen Garcia, si Sunny Lagon nga maoy nga congressman karon sa Ako Bisaya Party List. Naniid naman ni sila. Unya si Joke Prasco ba nga kapulso nga congressman sa 5th District nga umagad unta ni kanhi Governor Gwen Garcia wa man ituboy. Di nga nung wa man ituboy kanhi Governor Gwen Garcia ang iyang umagad. Nga si Congressman Joke Frasco sa 5th District. Nganong si Sunny Lagon man yun. Di apagani iyang igsuon nga si Pablo Jan Garcia mga kapulso. Aniingon nga mangita siya glaing political party. So posible ari siyang sara. Kaning mga DDS nga nagsigig kuan diha nga saway ni Governor Pam Baricuatro nga balimbing og dili pa kuno si kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte ang mituboy niya sa iyahang pagdagan pagkagobernador sa probinsya na sa nakalabayng piniliay ni adtong miaging tuig dili kuno makadaog. Pangutana na ko ninyo sa mga DDS. Dunay gituboy dinhi sa dakbayan sa Sugbo sa last election pagka-mayor. Kinsa man to? Si kanhi Mayor Mike Rama? Ni daog ba? Si Jonas Cortez dito sa Mandawi. Gipangtuboy man to sila. Dito sa usa ka political rally diha sa North Reclamation Area habig sa dakbayan sa Mandawi. Nidagan si Jonas Cortez nagpasilong sa kang kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte. Nidagan siyang mayor diha sa Mandawi. Nidaog ba? Pildi. Si kanhi Mayor Paz Radasa sa Lapu-Lapu nga nibalisad nga kanhi ni kuan man ni yelo man is Paz Radasa sa una. Yelo ang kulor ani. Nibali sa suporta ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte. Diha nitungas Paz Radasa sa usa ka political rally man to nga pasiugdahan sa kaning maisog, grupo nga maisog dito sa Mandawi, dito sa Paz Radasa. Si Paz Radasa midagan pagka-mayor dito sa Lapu-Lapu City, nidaog ba? Sa ato pa, nganong wa sila makadaog niadtong nakalabay nga eleksyon sa ilang pagdagan pagka-mayor. Sa ato pagamay rang supporter di ay sa mga DDS diri sa Sugbo. Wa man ay makadaog. Kining mga gipangtuboy ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte ni adtong nakalamayng eleksyon. Gamay ra di ay ang mga supporter sa DDS dire. Ug naa man gani, ito pa man gingon nga pudyutra. So kining pagka-daog ni Governor Pam Baricuatro ni adtong nakalabayng eleksyon sa 2025, midterm election sa 2025, dili siguro ang mga DDS or ang pagtuboy ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte maoy nakapadaog ni Governor Pam. Kundili ang mga tao gyud maoy gusto na nga mupili og bag-ong leader sa probinsya. Ano tinuod? Katong 1.1 million nga mandato nga gihatag ni Governor Pam Baricuatro dili to basta-basta. 1.1 million dili to basta-basta tong mandatuha nga gihatag niya. Nga maoy nagbutang karon sa iyang pwesto diha sa Kapitolyo. Pero tanawa,
Gisayangan ba ni Governor Pam Baricuatro ang iyang pagkagobernador sa probinsya sa Subo? Suma, unsay mga nahimo ni Governor Pam Baricuatro karon sod sa usa ka tuig niya nga pangatungdanan sa probinsya sa Subo. Makaingon ko nga kining ubang mga DDS murag nabutaan ni sa kamatuoran. Pero dili pud ta makaingon nga kining uban puro ni mga butantes probinsya Subo kay kasagaran mga trolls. Ha? Mga trolls. Ako, di man ko sa tinuod lang nibutar ko sa kuan gyud. Dili po ko ingon nga DDS supporter ko. Mupili man ko og kinsay akong himuong presidente. Niadtong nakalabayng national election sa 2022 akong gibutaran si Pampilo Pinglacson. Pagka vice president si Sara Duterte. Kay nagtuo ko kinis Pinglacson mga kapulso murag ligdong ni. Pero nawa naman akong believe niya ron. Ha? Nawa na akong believe aning Senador Pinglacson. Siya mo akong gibutaran atong 2022 sa tinuod lang. Kaya nagtuo ko nga ligdong ning klasihas pagka-opisyal sa una. Kaya nahimo ning PNP chief. Pero mao lagi na, mura mag, wa na'y klaro ang iyahang baruganan ron. Sura gidoy. Nawara ko ng kuan, kadtong investigation sa flood control. Amo to klaro bago itong siya mo'y gada. Wag yun. Wag yun. Pastilan. Ako am kong butar ning kuan sa una kay kini mo pili lagi ta og leader. Ha? Ako lang ni. Oh. Iya man ta. Unya man sa kumahaylog kwarta. Ko mahaylog kwarta pili ta og kinsay atong gituuhan nga tarong nga mamahimong leader. Pero kaning mga DDS sobra ra kayo. Ha? Sobra rin. Grabiha bitaw gidoy. Ako, makakuan ko ba nga kining mga tawhana nga nigamit og kanang mga fake account, mga supporter baka gyud ning tinuod or gipamayral lang ni sila. Ha? Gipamayral lang mo diha ala. Kumbate mo diha, pangaway mo diha. Diha sa social media. Kung imong kanang mura gayon nga di na lang maing tubayan kay kuan mo dai nakalaka nga account. Ingon nga gisulduan ra ni sila. Unya dili pagid mga butante dinhi sa kuan Sugbo. Pastilan. Atong oras 50 or 3 minutos na lang sa dili pa bag alas 2. Balik ko karon taon. Pila ka minutos lang nahabilin. Sanay padangat ang mahinungdanon kayong pahinumdom. Please stand by. Cebu's agricultural challenges are structural. Irrigation infrastructure is limited. Agricultural zoning is fragmented. Soil rehabilitation and crop planning lack continuity. The solution is the establishment of an agro-economic zone in Cebu. This zone integrates modern irrigation systems, science-based crop zoning, standardized crop rotation and soil conditioning, farmer training and agri-technology, direct access to processing and market, increases productivity, reduces imports, creates jobs, and strengthens rural economies. The agroeconomic zone in Cebu is not a concept for the future. It is a decision that must be made today. Itong oras sa 2 minutos na lang sa dili pa matapos ning atong tulumanon. Atay mao lagi ni kining politika ba sa tinuod lang. Wa gid kay permanente. Ha? Nga amigo aning politika, bisan ganing mga igsuon mag-away. Basta kinsa lay makapabor sa pwesto, away. Naay mga igsuon nga magkontra sa usa ka posisyon
parihag apelido, na ay mga igagaw, magpapili sa usa ka posisyon. Ha? Wa gyud klarong amigo ning politika. Ang tinuod gyud nga kuan aning politika kaning ang ilang personal nga interest gyud. Ha? Personal nga interest. Nagtan-aw ba ni sila sa interest sa kinabag-ang katawhan sa ilahang distrito or sa lungsod or sa probinsya? Wala eh. Ang ila lang nga, kung asa sila makapabor, asa sila makabatog nga partido nga tanaw nila nga murag lamang sila, unya, dunay daghang kwarta, adto ni sila. Adto ni sila. Wa man gyoy moingon nga nidagan ko tungod kay sus Ginoo ko. Wala gyud. Wala. Ug asa tong gapnod nga puwerteng pagkadaghana adto ni mugapon ning ubang mga politiko. Kay tuad dito'y daghang kay kwarta ipanghatag niya ining panahon sa eleksyon. Ang ulog-ulogan ang mga butante ra Ginoo ko. Tagaan ka diha usa ka libo. Panahon sa eleksyon unya kuan ra guna i-divide ra guna. I-divide ra guna kanang usa ka libo. Ang usa ka tuig is 365 days na siya. Times 3 1,095. 1,095 na siya. Divide 1,000. I-divide nimo divide pila ra may imong kuan ana? Sus Ginoo ko. Tagaan kag usa ka libo panahon sa eleksyon. Piso og 95 centavos ra imong adlaw. Mora na gibayad nimo sa mga politiko diha. Tagaan kag usa ka libo. Panahon sa piniliay. Mamalit nag usa ka libo diha, pamalito nagtag sa kalibo ng mga butante diha. Pero i-times na into ang 365 days. Og maka 365 days. Tulo ka tuig sa usa ka termino. 1,095 days. I-divide na ang usa ka libo nga imong nadawat panahon sa eleksyon. Agoy ko Ginoo ang gibayad nimo sa usa ka politiko diha nga imong gibutaran kay nakadawat kag usa ka libo. Gibayran ra kag piso og 95 centavos in town. Oy, matag adlaw. Mora na ilang palit nimo. Mora na ilang gibayad. Sa 1,095 days, so sa tulo ka tuig, sa usa ka termino, ni anang politiko nga imong gibutaran og nidaog sa eleksyon, ang adlaw ni ana, piso og 95 centavos na maura na ilang gipalit sa mga politiko. Pero ang mga butante ana nga kuan suslipay na nakadawat kog usa ka libo, kini maoy akong butaran. Kini gid siya maoy maayo kay manghatag ni. Pero wa ka magtan-aw ni ana kung kanang imong gibutaran diha og imong gipadaog or inyong gipadaog diha. Naabaon na nay mahimo diha nga mga proyekto, mga programa diha sa iyang lungsod o syudad mga kapulso. Wala tayo kong oras, napupos na kung sa kaoras atong tulumanon. Pulso sa katawhan. Ining adlaw nga Huwebes, Agosto 13, tuig 2026. Mga na lang sa ato ang Chief Executive Officer sa ASEL Laboratories Incorporated, Engineer G.G.
Sanchez. Atong Assistant CEO, Attorney Mikel Sabalier. Atong Station Manager, June Carillo. Atong Technical Partner, diri sa Picas Lawak, Engineer Kinon Sinis. Ako si Ray Pasaporte, magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Hangtod og mapuhon sa susamang takna og istasyon. Maayong udto og maayong pagpaniudto sugbo. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.